Sige po, patuloy tayo sa pinag-uusapan po natin. Mayroong 7 I am statements si Lord. Okay? Sa ngayon po, pang-apat na po tayo. Unang-una po ay pinag-uusapan natin, sabi po ni Jesus, I am the bread of life. Okay? Pangalawa, sabi po niya, I am the light of the world. Tapos po, pangatlo, I am the door of the sheep. Ako ang pintuan, sabi ng Panginoong Jesus. Ngayon po, tignan po natin, ituloy lang po natin yung John chapter 10, nung last Sunday po, tumigil si Mami Weng sa verse 10. Itutuloy po natin ngayon sa verse 11. Okay? Sabihin niyo po ako, sabi po ng Panginoong Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Gaano ho ba kahalaga na tayo po ay kabilang sa mga tupa ng Panginoong Hesukristo? Well, ganito po, balang araw, sabi po ng Bible, Matthew 24 or 25, siya po ay darating, hahatiin niya raw yung mga tao at yung mga nasa kanyang kanan, sila po ay tinatawag niyang mga tupa. Tapos po, yung mga nasa kaliwa ay ang tawag niya mga kambing. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo kung mukhang tupa o mukhang kambing. Okay. Nagpapanggap lang yan, ha? Tupa naman talaga yan. Magbabago din yan. Amen? Tapos po, sabi ng Panginoon, sasabihan daw niya sa mga nasa kanan, pumasok kayo sa kaharian ng aking Ama. Tapos sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, mapunta kayo sa lugar na kinaroroonan ni Satanas ng Diablo, sabi niya, para sa walang hanggan na kaparusahan. Kaya pakitingnan po yung katabi, pakisabihan, make sure, bebe, na sheep ka ni Lord. Amen? Dapat sigurado po tayo na si Jesus ang ating pastol at tayo ay kanyang mga tupa. So yun po yung pang-apat na pag-uusapan natin. Sabi po ni Lord, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. At dahil po sa siya ay mabuting pastol, mayroon pong tatlong mahalagang mga kasama, ito pong kanyang pagiging mabuting pastol. Okay, ituloy lang po natin pagbabasa. Sabi po niya sa verse 12, he who is a hired hand and not a shepherd, sino raw yung pasweldo? Sabi niya, yung tauhan lang. Hindi naman siya talaga yung pastol. Who does not own the sheep, sees the wolf coming. Sabi niya, yung pasweldo lang na hindi naman talaga siya ang may-ari ng tupa. Pag nakita niya dumarating ang wolf, ano po yung wolf sa Tagalog? Lobo, sa English, balloon. No? So, ba't siya natakot sa balloon? Okay. Sabi po niya, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. Iniiwan niya mga tupa, tapos tumatakas siya and the wolf snatches them and scatters them. So napapahamak yung mga tupa. Tapos po verse 13, tingnan niyo po yung verse 13, sabayan niyo po ako, he flees, tumatakas siya. Bakit? Because he is a hired hand. Upahan lang siya and cares nothing for the sheep. Wala talaga siyang pagmamalasakit. Okay? Nung sabihin ni Lord, I am the good shepherd, ang ibig din po niyang sabihin, na kasama po niyan ay I care for the sheep. Okay? I care for the sheep. Come on, pakisabi nga ng malakas sa sarili, Jesus cares for me. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? No? Nagkikare ang Panginoon sa atin. Mahalaga raw tayo sa Kanya at tayo ay Kanyang hindi lang pinagmamalasakitan kundi binibigyan ng Kanyang atensyon at tayo po ay Kanyang pinakamamahal. Alam nyo, pag pinag-uusapan itong I am the good shepherd, hindi maiiwasan na babalik ka sa Psalm 23. Awit, tingnan nyo po yung awit 23 at maganda pong makita din po natin ito sa Old Testament. Sabi niya, si Yahweh ang aking pastol. Come on, pakibasa nga ng malakas yan. Yung mukhang naniniwala ha. Yung mukhang naniniwala. Come on, come on. Okay, doon muna tayo. Sabi niya ay, si Yahweh ang aking pastol. The Lord is my
shepherd. No? Tapos sabi niya, I shall not want. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. No? Dinadala niya ako sa green pastures. Tapos dinadala niya ako sa tahimik na batisan. Bakit daw nung ano-ano ang pinipicture po noon? Yung kung paanong nagpo-provide ang Panginoon. Binibigyan niya ako ng pagkain, binibigyan niya ako ng inumin, binibigyan niya lahat ng aking mga pangangailangan. Unang-una, mga kapatid, alam niyo po, in Christ, pakisabi ng malakas, in Christ, I am a gifted child. Naniniwala ba kayo? Gifted child kayo? Ang daming regalo ni Lord sa buhay natin. Amen? Sampul lang yung mga nakasulat dyan. No? Si Lord daw, siya yung tumutugon sa ating mga pangailangan. Ano man yung mga sitwasyon natin sa buhay, alam na, naniniwala tayo dapat na mayroon tayong pastol na nakakaalam, hindi nagpapabaya sa atin. Amen? Sino rito may mga alagang aso o pusa sa bahay? Kinakalimutan nyo bang pakainin? Bahala na siya sa buhay niya. Hindi, pinapakain nyo. Tama? Tama? Kung yung aso mo nga, pinapakain ni Lord, pinapakain mo, ikaw pa kaya, hindi kayang pakainin ni Lord. Hindi kayang tugunan ng pangangailangan mo ni Lord. Okay? Kasi nga, si Lord ang iyong pastol. Maliwanag? Okay, ituloy natin pagbabasa. Tapos sabi niya sa verse 3, ay pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. No, paalang-alang sa kanyang pangalan. Okay, pangalawa po, I am a guided child. Come on, pakisabi, I am a guided child. Pinapatnubayan tayo ni Lord. Okay, inaaka niya tayo. Kasi nga siya yung ating pastol, ano ang kanyang ginagawa? Tinutulungan niya tayo. No, may mga bagay tayo, may mga pinapasok tayo sa buhay. Alam nyo, maniwala tayo at hingin natin yung paggabay ng Panginoon sa atin. Naniniwala ka ba, dadalhin ka ng Panginoon sa best para sa'yo? Come on. Naniniwala ba kayo may magandang plano ang Diyos para sa inyo? Di ba naniniwala ka ba may tamang jowa para sa'yo? Naniniwala ka ba may tamang propesyon para sa'yo? Okay? Kaya nga, you are being guided by the shepherd. Okay? Pangatlo, ituloy natin pagbabasa. Anong verse na yung, okay, verse 4, pakibasa ng malakas. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Yun yung sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Bakit daw? Pagkat ikay aking kaagapay, kasama kita Lord eh. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Yung tungkod, yung naggagabay sa akin. Kasi raw yung mga tupa, yung literal na tupa, di ba may tungkod yung pastol? Pag daw nalalayo, di ba nagaganon, kakalawitin lang niya gano'n, igaganon niya, ibabalik po niya sa dati. O kaya pag mayroong dumarating naman na wolf, yun na din naman yung kanyang pamalo, yun din naman yung kanyang pangdepensa. So, number 3, because of Jesus, I am a guarded child. Wow. Ano ka? Gifted child? Guided child? Guarded child. Binabantayan ka ng Panginoon. Hoy, naniniwala ba kayo? Pinoprotect tayo ng Panginoon. No, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Yung kanyang mga tupa, iniingatan niya. Sabi nga ng Panginoon, no? Tingnan niyo yung mga ibon. Yung mga ibon na yan, na kung tutuusin, ay wala namang kwenta. Lalo na nung unang panahon, siyempre, yung mga ibon na marami, tapos maliliit na mga ibon, wala naman talaga silang halaga. Hindi sila binibili sa mahal na halaga. Although ngayon, medyo mahal na yung mga ibon, lalo na yung mga kinulayan. No? Medyo mahal-mahal na sila. Ano? Pero, nung unang panahon, yung mga ibon na yan, so ito yung mga ibon na yan, wala namang kwenta yung mga yan, pero walang isa man sa mga ibon na yan ang babagsak sa lupa nang hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama sa langit. O imagine, yung buhay ng ibon, na kung tutuusin parang walang kwenta, hindi naman daw mamamatay yan kung hindi ayon sa kalooban ng ating Ama. Kung yung ibon daw, buhay ng ibon, pinapangalagaan ng Panginoon, kung yung ibon, pinapakain ng Panginoon, edi ikaw pa, mas lalo ka na. Amen? Okay? You are a guarded child. Okay, tingnan nyo ulit, verse 5 and verse 6 ng Psalm 23. Sabi niya, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Anong sabi niya? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Panginoon, naghahanda ka ng salo-salo, ng table, sabi niya.
Anong ibig sabihin nun? Yung salo-salo, ibig sabihin celebration. Sa harapan ng aking kaaway, ibig sabihin, bago pa man yung laban, sa harapan ng kaaway, may nakahanda ng celebration. Ano binibigay po nun? Nagbibigay ang Panginoon ng tagumpay sa mga struggles natin sa buhay. May mga kanya-kanya tayong laban sa buhay, iba-iba. Pero sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, mayroon tayong tagumpay. So you are not just a gifted child, you are not just a guided child, you are not just a guarded child, you are also a guaranteed child. Wow, may guarantee raw. Ginagaranti ni Lord yung pagbibigay ng tagumpay sa buhay. Amen? At sa pagbibigay ng lakas ng mga tulong na kailangan natin. Kasi sabi niya, you anoint my head with oil. Nilalangisan mo ako. Tapos verse 6, tingnan niyo yung verse 6. Ito yung mas matindi pa na guarantee ni Lord. Pakibasa ng malakas. Okay. Ba't biglang parang humina pagdating sa dulo? No? Okay, tingnan niyo mabuti yun ha. Napakaganda nito. Sabi niya, kabuti at pag-ibig mo sa akin, di magkukulang siyang kasama ko habang nabubuhay. Ang pagkaka-English nga niya, sabi niya, surely, pakisabi nga na malakas, surely. Kaya nga guarantee di ba? Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Wow! Ano raw? Susundan ako ng kabutihan ng Panginoon. Susundan ako ng pag-ibig ng Panginoon habang ako ay nabubuhay. Ano bang gusto niyo sumusunod-sunod sa inyo? Habang kayo ay nabubuhay. Sinusundan ako ng problema, pastor. Diba? Sinusundan ako ng kahapon. Alaala ng kahapon. Ganon. Alam mo, mas mabuti yung sumunod sa iyo lagi, goodness and mercy of God. Amen? Kaysa sinusundan ako ng ganda at pera. No? Wala pa rin yun, mawawala din yan. Alam niyo po, mas mabuti, sinusundan ka ng goodness and mercy of God all the days of your life. Amen? Tapos ito pa, mas matinding guarantee. Sabi niya, at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen? And I shall live in the house of the Lord forever. I shall dwell in the house of the Lord forever. Imagine, habang nabubuhay sa mundo, sabi niya, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Tapos pagkamatay, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Alam niyo, napakahalaga, nakatiyakan niya, napakahalaga na guarantee na binigay ng Panginoon. Okay, balik tayo dyan sa John chapter 10. Gusto kong tingnan niyo yung mga susunod na mga verses. Ito pa yung guarantee na binigay ni Lord, ha? Tingnan niyo yung verse 28, 29, John 10, 28, 29. Nandiyan ba? Okay, pakibasa po ng malakas. Sabi ni Lord, and no one will snatch them out of my hand. Wow! Ano raw? Sabi, binigyan ko, ang aking mga tupa, binigyan ko ng buhay na walang hanggan. Hindi sila mapapahamak kahit kailan. At walang makakaagaw sa kanila mula sa aking mga kamay. Tapos verse 29, ano pa sabi ng Panginoon? My Father who has given them to me is greater than all. And no one is able to snatch them out of the Father's hand. In verse 30, sabi niya, I and the Father are one. Ako at ang Ama ay iisa, sabi ng Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo pong mabuti yun ha. Bilang mga tupa ng Panginoon, sabi niya, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, at hindi tayo mapapahamak. Tapos sabi niya, walang sino man na makakaagaw sa inyo mula sa aking mga kamay. Ay grabe ang kapit sa iyo ni Lord. Hawak na hawak ka ni Lord. Minsan kahit bumibitaw ka na, hawak ka pa rin ni Lord. Kahit nakakalimot ka na, yakap ka pa rin ni Lord. Amen? Nalalamig ka na, pero loves na loves ka pa rin ni Jesus. Kasi nga po, hindi niya hahayaan na may makaagaw sa iyo. O hindi ba, sigurado ka dyan, di ba? You're guaranteed. Amen, mga kapatid? Kasi nga, Jesus cares for you. Pakisabi nga ulit ng malakas, Jesus cares for me. O ngayon. Sabi niya, ay, ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Tapos tingnan niyo po ulit sabi niya ay yung mga upahan lang, yung mga tao, yung mga iba na nangalaga sa inyo. Dati, sabi niya, ang kinakausap niya yung mga Israelita, yung mga bago ako dumating, sabi niya sa verse 8, no? Ay sila yung mga hired hand, mga upahan na pagdating ng problema, pagdating ng wolf, nawawala sila. Alam niyo mga kapatid, kailangan maintindihan nating mabuti
na ang laki ng pagkakaiba ng Panginoon sa tao. Amen? Iba si Jesus, iba yung jowa mo. Mang-iiwan to, hindi mang-iiwan si Lord. Amen? Amen? Iba si Jesus, iba yung best friend mo. Iba si Jesus, iba yung mga mahal natin sa buhay. Sabi nga ni David, no? Kalimutan man ako ng aking ina at ama, pero kailanman di mo ako kalilimutan. Or words to that effect. Yun po yung sabi po ng Panginoon. Ibig sabihin po, dapat maintindihan natin, iba ang Panginoon, iba ang tao. Ngayon, may mga tao talaga, nakala mo parang naglilingkod sa Panginoon, pero pagkaroon ng problema, nawawala talaga. Yun tinatawag niyang hard hand. Pero meron din namang mga tao po na talaga namang well-meaning. May mga leaders po tayo, mayroon tayong mga naglilingkod sa Panginoon na talaga naman pong committed sa Panginoon. Talaga namang mahal po tayo, right? By the way, kung si Jesus po ang good shepherd, ang tawag po sa amin mga under-shepherds. Nagpapastor kami sa ilalim po ng pangunguna ng Panginoong Hesukristo. Okay? Mayroong mga under-shepherds. Kami, na mga pastor, yung mga cell leaders, mga under-shepherds yung mga yan. Pero please, utang na loob. Wag na wag po ninyong ipapareho si Lord sa tao. Kasi kahit gaano ka well-meaning, kahit gaano ka committed, kahit gaano talagang seryoso yung isang tao sa kanyang paglilingkod at sa kanyang pag-aalaga po sa atin, pwede pa rin pong magkulang yan. Pwede pa rin pong magkamali yan. Tama? Hello, tama? Pwede yung isang cell leader mo, on fire niya, napaka-on fire niya, talagang pinangalagaan ka niya, pero po pwede pa rin dumating ang point, manghina yan at mawala yan. Right? Kaya nga, never ever compare that person to Jesus. Kasi iba talaga si Lord. Amen? Kailangang ma-differentiate natin. Yung iba kasi, di ba, sila po ay dahil sa naiwanan, napabayaan ng mga ate-ate, kuya-kuya, no, mga leader nila spiritually, no, dahil sa may mga taong nawala sa kanila, ay nadadamay tuloy si Lord, di ba? Halimbawa, napabayaan ka ng leader mo. Wala siya nung kailangan mo siya. Naranasan nyo ba yon? Pero tandaan nyo, tao kasi yon. Iba si Lord. Si Lord nung kailangan mo siya, basta andyan lang siya. Amen ba? Okay? Huwag mong isumbat kay Jesus ang kamalian sa iyo ng isang tao. Yung iba nanlamig sa Panginoon kasi nawala yung kanilang leader. Napalayo sila doon sa mga tao na nagdala sa kanila sa Panginoon. Hindi po dapat na ganoon. Bakit po? Kasi iba ang tao, iba ang Panginoong Hesukristo. Amen? Okay, so that's number 1. Sabi po ng Panginoon, I care for the sheep. Number 2, pakibasa po yung verses 14 to 15. Okay, sige po, John 10, 14 to 15. Sige po, pakibasa. Number 2, I know my sheep. Okay? Ano yung number 1? I care for the sheep. Number 2, I know my sheep. Kilala ko ang aking tupa. No? Sabi niya, at kilala rin nila ako, kagaya ng pagkakakilala ko sa Ama at kilala ako ng Ama. Alam niyo po, tingnan niyo yung verse 3, na maganda yung pagkakasabi sa verse 3, I know my sheep and I call them by name. No, tingnan niyo mabuti yan, ha. Ano raw? Pinapapasok siya ng bantay, yung pastol, tinutukoy, pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan. Imagine, kilala tayo ng Panginoon individually. Alam niyo ba, ang Panginoon, pag tumitingin, halimbawa dito, nakatingin siya ngayon dito, hindi niya tayo tinitingnan, ay, church, no? Ay, grupo ng mga tao. Hindi. Nakatingin siya sa atin, bawat isa sa atin, as individuals. Kilala ka niya by name. Hindi siya natutuwa ngayon, ay, kasi puno yung GTC, ang daming tao. Hindi ganun yon. Ang tinitingnan ng Panginoon, hindi lang yung grupo, ang tinitingnan niya bawat isang narito sa atin. Hello? So, ibig sabihin, ganun ang pagpapahalaga ng Panginoon sa atin. He knows us and He loves us. Ang maganda sa Panginoon, kilalang kilala niya tayo at tanggap na tanggap niya tayo. Okay? Alam ng Panginoon kung sino tayo. Wala tayong maitatago sa Kanya. Pero, sa kabila ng lahat ng yan,
Si Jesus minahal ka niya at tinatawag ka niya lagi palapit sa kanya. Diba? Because He knows you and He loves you. Ngayon, tingnan nyo rin po, sabi po niya, kilala ko ang aking tupa, kilala rin nila ako. I know my own and my own know me. Ibig pong sabihin, mutual. Hindi ka lang dapat na kilala ni Lord, dapat kilala mo rin ang Panginoon. Tama? Kilala mo siya bilang Panginoon. Nag-i-start tayo sa mas mababaw na pagkakilala sa Kanya. Pero habang tumatagal, mas mabuti kung nakikilala pa natin lalo ang Panginoon sa buhay natin. Kasi sabi niya, kilala ako ng aking tupa, alam nila ang aking tinig. Di ba dapat matutunan po natin na mas makilala pa ang Panginoon at alam natin kung siya yun o hindi siya. Tama? Naalala ko po tuloy, 2020 yata yun nung nahack yung aking FB account, no? Sino ba nahingan ng pera noon? Meron ba ritong nahingan? Nahack yung aking FB account, tapos yun nga, sa dami ng mga friends, dami mga kinontak, nag-umpisa musta. Tapos sabi ay, may 8K ka ba dyan? Mga ganun, no? So, pinanghingi na yung aking account, at yung iba, of course, hindi mo masisisi kasi nga, yung iba, although kilala ko, hindi naman ako yung kilalang kilala pa talaga. Yung iba po, medyo bago, nakakilala, kasi nga FB po yan eh. So, mayroon po halimbawa na nahingan, tapos malaman niya, ay, kailangan ni Pastor Rapi ng pera. Nagbigay nga, no? Nagbigay naman talaga. I-appreciate that person kasi na concern po talaga siya. Binigay pa nga niya yung panghulog niya sa motor nung buwan na yun. Nung malaman ko yun, nung malaman ko na binigay, nagbigay itong taong ito, ang ginawa ko, binayaran ko siya. So, binayaran ko talaga kasi ayaw kong may naaagrabyado o napipirwisyong tao dahil sa akin. No, so, binayaran ko. Pero minsan ko lang gagawin yun, ha? Baka mamaya bigla may maningil dito, ha? Pastor, ako nagbigay din nun eh. Nagpautang ako eh. Mabuti na lang hindi na nasundan yun. So, anyway, ganun nga po, no? At I understand that person and I appreciate yung na gano'n, ano? Pero yung iba naman, yung mas nakakakilala na sa akin, nung makita nila, nung mayroong musta, tapos nagsasabi na ng pera, alam nyo, naisip nila agad, hindi si Pastor to. Hindi si Pastor Rapi to. Ay, hindi gagawin ni Pastor Rapi to. Ganun agad yung isip nila. Kaya actually, nalaman ko agad kasi nung medyo iba na yung tono, may nagsabi agad sa akin. As in, kakahak lang, mamaya-maya may nagsabi na agad sa akin, Pastor, mukhang may nag-hack ng account ninyo. Kasi ganito, kaya lang ang bilis din nilang kumilos, ang dami rin agad na requestan ng pera, no? Pero mabilis ko ring nalaman, bakit? Kasi may mga nagsabi agad sa akin. Kasi alam nila agad, sabi nila, ay hindi si Pastor Rapi to, no? O in case lang mga kapatid, mayroong gagamit ng pangalan ko, manghihingi ng pera, no? Sabihin nyo naman sa akin, utang na loob, para makaporsyento ako sa kanila, ha? No, kasi sayang din naman, dapat kumita rin naman ako, di ba? Hati-hati na. Okay, joke lang. No, pero ang point, di ba, hindi siya to. Hello? Kapag kilala mo, yung isang tao, halimbawa mayroon, alam mo ba si ganito, ganyan. Dahil kilala mo siya, sasabihin, hindi totoo yan, mas kilala ko ta. Hindi siya ganon. Tama? Tama? Ganon din po talaga tayo dapat kay Lord. Dapat alam mo kung si Lord ba yan. Amen? Minsan, ang bilis nating i-entertain yung nararamdaman natin. Ang bilis nating paniwalaan yung pumapasok sa isip natin. Ang bilis nating sumakay sa sinasabi ng ibang mga tao at ng kung sino-sino. Pero ang tatanong ka ba sa sarili mo, si Lord ba yan? Lord, ikaw ba yan? Panginoon, ito ba yung sinasabi mo sa akin? Minsan, ang bilis nating maniwala. Pero dapat pala matutunan natin, Panginoon, mukhang hindi ikaw ito. Amen? Halimbawa, bago ka mag-church, pupunta ka sa church, mayroong bumubulong sa'yo, kapal na mukha mo. Church ka pa. Taas-taas ka pa ng kamay, kanina lang eh. Diba? Isa pa yung mga gano'n tayo naiisip, alam nyo, pag gano'n, sabihin mo, hindi si Lord yan. Amen? Hindi nang ko-condemn si Lord. Nang ko-convict, oo. Pinaparealize sa atin ang ating kasalanan, para na sa ganun lumapit tayo sa Kanya. Pero kung ang epekto para pinaparealize ang kasalanan mo para lumayo ka sa Kanya, hindi si Lord John. Ang nagpaparealize ang kasalanan, si Jesus, para mas lumapit ka sa Kanya. Okay? Maliwanag mga kapatid.
So dapat alam natin, oo nga, no? Sabi, ano ba, naisip mo, para mas mabuting mag-focus na lang ako sa trabaho ko kaysa maglingkod sa Panginoon. Teka muna, si Lord ba yan? Hindi, cell leader ko nagsabi, no? Mukhang yung cell leader mo may sapi, no? Hindi si Lord yan. Amen? Hello, maliwanag ba mga kapatid? Dapat alam mo, pag may pumapasok sa isip mo, may narinig ka, may mga nararamdaman ka, dapat ini-evaluate mo rin, si Lord ba to? Galing ba ito sa Panginoon? Okay? Kasi sabi ng Panginoon, I know my own, and He knows me. Sabi, and they know me, sabi ni Lord. Okay? Verse 27, tingnan yung verse 27. Sabi ng Panginoon dito, my sheep hear my voice. And I know them, and they follow me. Okay? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikinig daw. So dapat alam natin ang tinig ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Colossians 3 verse 16, sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly. Paano ko bang makikilala si Lord? Sa pamagitan ng kanyang salita. Paano ko bang maririnig si Lord? Ang tinig ng Panginoon sa pamagitan ng Biblia, sa pamagitan ng kanyang salita. At dahil doon, pag nababasa natin ang salita ng Panginoon, mas nasusunod daw natin siya. At mas nababago yung buhay natin. Amen? Mas nagbumuka tayong mga tupa talaga ni Lord. Amen? Nito lang, mayroon akong napanood sa FB, no, na mayroon nagkaroon ng isang survey ng mga tao na nagbabasa ng Bible. Ang sinurvey nila ng mga tao ay mula bata hanggang matanda. Malawak, napakaraming sinurvey, tapos medyo ilang panahon din, hindi siya yung mabilisan na survey. Medyo mahaba-habang panahon din ng pagsusurvey. Ngayon, ang kanilang sinurvey ay ganito. Ano ang effect ng pagbabasa ng Bible sa isang tao? Napag-aralan nila na pag ang isang tao, sa loob ng isang linggo, ay once a week. Sabi nila, walang gaanong pagbabago. Twice a week, wala rin gaano. Halos wala. Thrice a week, may kunting nababago daw sa buhay ng tao. Okay? Pero ito po yung conclusion. Pag daw ang tao nagbasa ng Bible at least 4 times a week, o 4 times may absent ka pa niya na 3. Sabi niya, pag nagbasa ng Bible at least 4 times a week, ito yung kanilang na-discover. Bumababa ang una, loneliness. If you read the Bible 4 times a week, loneliness goes down by 30%. Pakipakita nga yung dyan. Yan, no? Sabi niya, loneliness goes down by 30%. Nabawasan. Tapos, anger goes down by 32%. Tinan mo yung asawa mo na laging galit. Uy, magbasa ka ng Bible. Utang na loob 8 times a week. Yung mga anger issue dyan, no? Sabi niya, 32%. 4 times a week pa lang yun, paano kung 8 times a week pa yan? Pwede ba yun? Di ba? O ano ba? Bitterness in the relationship. By 40%, nawawala daw yung mga bitterness. Alcoholism by 47%. Yung mga mahilig mag-iinom dyan, pag nagbabasa daw ng Bible, at least 4 times a week, nababawas kalahati. Hello? Isang bote, nagtitira na lang ng Tapos, feeling spiritually stagnant is reduced by 60%. Yung parang nag-church ka, pero parang wala ka namang gana, yung spiritual life mo, parang, di ba, walang kabuhay-buhay. Sabi niya, nababawasan ng 60%. Tapos yung iba, yung nag-i-engage sa pornography, nababawasan ng 61%. Okay? So imagine, dahil daw sa nagbasa sila ng Bible 4 times a week. Pakitignan yung katabi, magbasa ka na, bebe. No? Ano ka masabihin, sikuhin mo siya, magbasa ka na, bebe, magbasa ng Bible. Makinig sa tinig ni Lord. Amen? Okay, number 3, last. Number 3. Sabi ni Lord, I am the good shepherd. I have other sheep. Verse 16. Tingnan yung verse 16. Okay, pakibasa ng malakas. And I have other sheep that are not of this fold. Di kasama ngayon dito.
I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. Okay, sabi ng Panginoon, ito po nung sinasabi po niya ito, kausap niya mga Israelita, sabi niya, mayroon akong mga tupa. Pero marami pa akong tupa na wala ngayon dito. Hindi niya kasama nung oras na yon. Ang tinutukoy niya yung mga hindi Israelita. At ang mga tinutukoy niya, hindi lang yung mga taong nabubuhay nung panahon niya. Alam niyo ba, nung sabihin ng Panginoon, I have other sheep. Mayroon akong mga tupa na hindi pa kabilang sa kawan, kasama ka doon. Sinabi to ni Lord 2,000 years ago, pero kasama ka sa tinutukoy niya. At ngayon natutuwa siya, andito ka na. Amen? At kahit ngayon, ito pa rin ang sinasabi ng Panginoon. Oo, marami ng mga tao kumikilala sa Panginoong Hesukristo, pero sabi pa rin ni Lord, I have other sheep. Marami pa akong tupa, kaya lang wala pa sila sa kawan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kinakailangan madala ko rin sila sa kawan upang ako ang maging pastol nila. Ibig sabihin, itong mga taong ito, hindi pa talaga lumalapit sa Panginoon, hindi pa kumikilala sa Panginoon, pero tawag ng Panginoon sa kanila, sila ang aking mga tupa. Kaya mga kapatid, marami pang ibang tupa si Lord. Kaya maaring yung tupang yan ay yung nakikita mo lagi sa lugar nyo na adik. Nagpapanggap lang yun na adik. Mali mo, tupa pala ni Lord yun. Lalapit yun sa Panginoon. Amen? Amen? Siguro yung kapitbahay mo na mahadera, palengkera, no? Lakwatsera, bungangera, no? Itsosera, mukhang pera. No? Siguro yung kapitbahay mong yon, parang yung ugali nito, parang hindi ka tanggap-tanggap sa langit. May nagpapanggap lang yon. Malay mo, tupa ni Lord yan. Pag lumapit kay Lord yan, magbabago buhay niyan. Amen? Amen? Malay mo yung asawa mo na halang ang kaluluwa, pastor, mukhang walang kaluluwa eh. Mukhang patiwarik ang kaluluwa. Nagpapanggap lang yun. Malay mo, tupa pala yun ni Lord. Hello mga kapatid. Amen ba? Yung isang kakilala mo na ano yan, talagang malabo yan, malabong lumapit yan sa Panginoon, malabong sumama yan sa church. Alam mo po, pwedeng ganun nga siya sa tingin mo, pero nagpapanggap lang yan. Tupa pa rin ni Lord yan. Amen? Ang ibig kong sabihin, huwag po tayong titingin sa ugali lang ng tao. Huwag tayong titingin sa kasalukuyan ng tao. Dahil po pag si Lord ang kumilos sa puso at buhay ng tao yan, magugulat ka na lang. Makikita mo kung paano mag-iiba ang buhay niyan at ang kwento ng buhay niyan. Kasi iba talaga ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Amen? Minsan kung sino pa yung inaasahan mo, ito totoo. Mukhang mabait eh. Mukha siyang anghel. Kasi ano siya, maayos siya magsalita, maganda yung ugali niya. Ito siguro, ito tupa ni Lord to. Madaling dalhin to sa Panginoon. Minsan nga yung mga ganun pa ang mahirap eh. Tama? Bakit? Kasi nga yung iba dahil sa bait nila, akala nila parang hindi na nila kailangan si Lord. Akala nila sapat na yung pagpapakarelihiyoso, sapat na yung pagpapakabuti, at hindi kinakailangan talagang lumapit ng buong puso sa Panginoong Hesukristo. Iba-iba yung mga tao, mga kapatid. Basta sino man yan, maring mga tao sa paligid ninyo, baka sila yung sinasabi ng Panginoon na other sheep. At gusto kang gamitin ng Panginoon para sa kanila. Amen? Hello? Amen po ba? Amen. I don't know, may nakita ba yung t-shirt dati, nakasulat doon sa t-shirt, sabi niya, you remind me of my future wife. Nabasa niyo yan? Kita niyo yan? Sabi niya, you remind me of my future wife. Of course, in other words, sinasabi niya na pinapaalala mo sa akin na ikaw yung aking magiging, parang ganun yun, no? Asawa. Parang ganun po, na si Lord po, nakatingin sa mga tao, sinasabi niya, you remind me of my future sheep. Amen? Alam, pag may nakita kayo, sabi, you remind me of my future disciple. You remind me of my future churchmate. Amen? Naniniwala ba kayo gagamitin tayo ni Lord dyan? Acts 18, tingnan nyo yung Acts 18, verse 9, sabi po dito, isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Bakit daw? Verse 10, pakibasa. Sapagkat ako'y nasa iyo
Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tingnan niyo mabuti yon mga kapatid ha. Si Apostol Pablo dumating sa lungsod ng Corinth. Pagdating sa, bago pa lang siya dyan ha, bago pa lang, wala pang gaanong naniniwala. Wala pang gaanong nasisiran ng gospel. Pero paano siyang in-encourage ng Panginoon? Sabi sa kanya, Pablo, huwag kang matakot. Sa lungsod na ito, marami akong tagasunod. Ha? Asan sila? Wala naman hindi naman nakikita ni Pablo. Bakit? Kasi po in advance, sinabi na ng Panginoon. Kaysa dito sa lungsod na to, kahit wala ka pa nakikita, pero marami akong tagasunod dito. Ang gagawin mo na lang, hanapin mo sila. At turuan sila ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi po doon sa verse 11, kaya't nanatili siya roon at pinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. Amen po ba? Mga kapatid, ibig sabihin po, sa isang lugar, sa inyong lugar, marami pang mga tagasunod si Lord dyan. Hindi pa lang sumusunod ngayon, pero nakita na ni Lord ang future nila. Nakita na ng Panginoon sila ay kanyang mga tupa. At sino ang gagamitin ng Panginoon sa mga taong ito? Come on, tingnan niyo yung katabi. Ikaw yon, tayo yon. Tingnan niyo itong may nakita akong isang survey uli. Pakipakita ngayon isang survey uli. How do people start attending church? Paano raw nag-uumpisang umatin sa church ang isang tao? Nababasa niyo ba na maayos? Ano yung number 1? Pakibasa nga. Ilang percent? Yan po yun 86% ng mga napupunta sa church ay dahil sa inimbita ng taong malapit sa kanila. 6% lang yung dahil sa, sige, ikot tayo sa buong lugar. Okay? 6% lang din yung invited ng pastor. Tapos, advertising, sabi niya, siguro pa-advertise natin ang GTC sa Channel 2. Kung babalik ang Channel 2. Pero, sabi niya, raw? 2%. So, sino ang karaniwang ginagamit ng Panginoon? Come on, tingnan yung katabi, ikaw yon. Hello? Sino raw ba ang nanganganak ng tupa? Dito yung tupa din. Amen, mga kapatid. Okay? So, ibig sabihin, tayo rin po pala talaga ang gagamitin ng Panginoon para yung mga tao maranasan nila si Jesus bilang pastol ng kanilang buhay. Lapit na akong matapos, mga kapatid. Pero, ito nga po, this is the last Sunday of September at next week po ay mag-uumpisa na po tayo sa ating 3 services. Amen? Tingnan nyo po, punong-puno na tayo ngayong panghapon. Punong-puno na tayo ngayong panghapon. Okay? Ngayon, ang oras po ng services natin, 10 a.m., 3 p.m., matatapos hopefully 4:30, para may oras pa na makaalis. Yung mga nag-park, pag 4:30 kayo, alis kayo baka maharangan na yung sasakyan nyo. Pag po dumating yung iba. Okay? So tapos mayroon ka at least mga 1 oras na pagitan, 5:30 ang kasunod na service. Yung 5:30 hindi na nagmamadali yan. Siguro kahit abutin tayo ng 12:00 ng hating gabi, tutuloy natin. Okay? Pero yung nga po, we will have 3 services starting October. Maliwanag mga kapatid? We thank God kasi unti-unti po na babalik na po yung dati nating dami bago po mag-pandemic nung andun pa tayo sa Victory Mall. Okay? So we praise God for that. Ngayon, ganito po, hapon, mahahati. Tingnan yung katabi ulit. Come on, pakita nyo yung katabi. I'll miss you. Yung iba po sa inyo, baka po kasi hindi nyo na makita kasi mahahati. Okay? O ngayon, ganito Pag tayo na hati, mayroon pang 3, mayroong pang 5, 30, o natural. Diba, luluwag tayo. Tama? Tama? O pag luwag, siyempre may bakanting upuan. O let me tell you something yung bakanting upuan, hindi yan para sa bag mo. Para sa puwet yan ng tupa. Amen? Dapat may maupo dyan na tupa ni Lord. Maliwanag? Hello? At sinong gagamitin ng Panginoon?
Parang ano? Sino gagamitin ng Panginoon? Alam nyo, ganito po, kaya nga sinasabi ko, one win one. Pakisabi nga, one win one. Alam nyo, maganda, mag-isip tayo ngayong mga susunod na mga araw at mag-pray, Lord, gamitin mo ako. Lalo na yung mga mahal ko sa buhay, yung mga taong malalapit sa akin, mga kaibigan ko. Gusto kong maranasan kanila bilang pastol ng buhay nila. Gamitin mo ako para ma-invite ko sila. Amen, mga kapatid? Amen? Kasi sabi ni Lord, I have other sheep. Tumayo na po tayo lahat. Sige po. Ano po sabi ni Lord uli? I am the good shepherd and I care for the sheep. Concern si Lord sa'yo. Amen? Tapos sabi po niya, I know my sheep. Kilala ko sila, kilala tayo lahat ng Panginoon at mahal tayo ng Panginoon. At the same time, sabi niya, I have other sheep. At gusto ko lang dalhin sila sa akin, sabi ng Panginoon, sa aking kawan. Sige po, yumuko lang tayo sandali po at pumikit. Sa oras na pong ito, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pasalamat ka sa Lord, kabilang ka sa kanyang mga tupak. Listen, sabi ni Lord, sabi po ni Haring David, and I want you to claim this, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still waters. He brings me to green pastures. Pinangangalagaan ka ng Panginoon. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Because you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Come on, thank the Lord. Pasalamatan mo siya. Lord, you are my shepherd. Jesus, ikaw ang aking pastol. You are the shepherd of my life. You are the shepherd of my soul. Pasalamat ka sa Panginoon, nakilala mo siya. Pasalamat ka sa Kanya, iniingatan ka niya. Pinangangalagaan ka niya. Binabantayan ka niya. Pasalamat ka sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kung kayo bago po rito, in case may bago rito, siguraduhin mo, nalalabas ka sa lugar na to, kabilang ka na sa tupa ni Lord. Sa paanong paraan? Kung tatanggapin mo ngayon si Jesus sa puso mo, bilang pastol mo, at kung gusto mo siyang tanggapin ngayon, sabihin mo tong prayer na to galing sa puso mo. Sige, sambitin mo ito. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa puso ko, sa buhay ko, bilang Panginoon ko, bilang pastol ko, bilang tagapagligtas ko. Patawad sa mga kasalanan ko. Tinatalikuran ko ang mga ito. Sumasampalataya ako sa iyo ng buong puso, Panginoong Jesus. Sumasampalataya ako sa iyo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang tagapagligtas. Thank you, Jesus. Opo, Panginoon, maraming salamat kasi tinawag mo kami. Mga dating mga tupang ligaw, pero ngayon, Panginoon, nakilala ka namin. At nakikita namin, kumikilos ka sa buhay namin. Thank you, Lord. Alam namin, hindi ka pa tapos sa buhay namin. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Marami pang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Ngayon siguro yung iba sa inyo, hindi mo pa nakikita gaano kung paanong magpastol ang Panginoon sa buhay mo. Sumunod ka lang sa Kanya, magpatuloy ka lang sa Kanya. Mararanasan mo kung paano ang maging totoong tupa ng Panginoong Jesus. Mararanasan mo ang Psalm 23 na kwento ng buhay mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ngayon, sa oras ding ito, may pinapaisip po sa inyo ang Panginoon na pangalan, na tao. Mahal sa buhay, mga kaibigan. Sino po yung mga yon? Pwede ba maglaan tayo ng maiksing sandali? Bumanggit kayo ng isa o dalawang tao sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, gamitin mo ako. Gusto ko silang madala sa kawan mo. Gamitin mo ako, Lord. Sige, pag-pray nyo po sila. Buksan nyo ang puso nila, Panginoon. Buksan mo po ang kanilang mga
isipan, magpakilala ka po sa kanila. Lord, use me. Lord, use me. Opo, Panginoon, gamitin mo po kami alang-alang sa iba. Sa othership mo, Panginoon, gamitin mo po kami. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon. At sa oras pong ito, pinapanalangin ko ang bawat anak nyo na narito. Ang bawat tupa nyo, Panginoon. Kasi you know us, Lord, and you care for us. Kapatid, kung anuman yung mga dala mo ngayon, anuman kahilingan mo ngayon, may mga pinagdadaanan ka, may mga struggle ka, may mga sitwasyon ka, siguro karamdaman, siguro problema. Pwede ba itaas mo lang ang iyong kamay sa ating mabuting pastol? Come on, itaas mo lang kamay mo sa Panginoon. At maniwala ka, nakikita ka niya ngayon. Alam niya ang dahilan ba't nakataas yung kamay na yan. Alam niya ang buhay mo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Sige po, nakikinig ang Panginoon. Lord, pinapanalangin ko po ang bawat isang anak niyong narito. Aming Panginoong Jesus, aming pastol, ikaw na mabuting pastol, lumalapit kami ngayon sa iyo at hinihiling ko ngayon, Panginoon, pag-abot nyo sa bawat isang narito at sa kanilang mga pamilya. Panginoon, anuman na mga karamdaman, hinihiling ko ang pagpapagaling sa inyong mga anak, sa kanilang mga pamilya. Panginoon, karamdaman ng katawan, karamdaman ng kalooban, Panginoon, hinihiling ko ang paghilom ng mga sugat, Panginoong Diyos. Iunat nyo ang inyong makapangyarihang kamay, paranas nyo, Panginoon, ang inyong pagtulong. Lord, yung mga pangangailangan, tugunin nyo po ito, Panginoon. Ang mga problema, mga bigatin, mga kung anong mahirap na pinagdadaanan, tulungan nyo ang inyong mga anak, gabayan nyo po sila, abutin nyo po sila, Panginoon, maranasan ka po nila. Panginoon, sumasamo kami, sumasamo ako para sa inyong mga tupa. Come, Lord Jesus. Come, guide your people. God, guide your sheep, Lord. Feed your sheep. Lead your sheep, Lord. Help your sheep, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Abutin mo po kami. Anuman, Panginoon, na mga hinahangad din namin sa buhay namin na ayon sa kalooban ninyo, anuman, Panginoon, na mga direksyon nyo sa buhay namin, matupad po ito, Lord. Anuman mga kahilingan, pakinggan nyo ang tinig ng inyong mga anak. Panginoon, ikaw ang aming mabuting pastol. Salamat, nakikinig ka sa amin. Tulungan mo kami na magtiwala sa iyo. Tulungan nyo kami na makita namin ang mga kilos nyo sa buhay namin. Panginoon, marami pong salamat. Kapatid, maniwala ka, abangan mo, tingnan mo ang mga gagawin pa ng Panginoon sa iyo. Magpatuloy ka lang sa Kanya, lumapit ka lang lagi sa Kanya. Siya ang iyong mabuting pastol. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Sasamahan Kanya lagi. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po. Alam namin na pinapakinggan mo po kami. At ngayon nga po, Panginoon, dumadalangin kami. Nasuguin mo kami mula sa lugar na to. Taglay namin ang basbas nyo sa buhay namin at sa mga pamilya po namin. Ngayon pa lang din, Lord, pinapanalangin namin na yung mga susunod na mga services namin next month, mapuno lagi ng presensya nyo, Panginoon. Higit sa lahat ng presence mo, Lord. At Panginoon, yung nga po yung mga tao na sasamba talaga at lalapit po ng buong puso po sa iyo, Panginoong Jesus. Marami pong salamat. Tinatanggap namin ngayon ang basbas nyo sa buhay namin. Tanggapin mo ito, kapatid, ng may pananampalataya. Ang walang hanggan at hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo na bumili ng lahat ng Kanyang pagpapala sa pamagitan ng Kanyang dugo, at ang pagsama at paggabay lagi ng banal na Espiritu, tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.